Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay ng mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan, mga kwento ng mga multo at aswang, mga maligno at mga kakaibang pangyayari at mga nilalang. Dito lamang sa Aklat ng Lagim na pinamagatang Haunted House sa Gatchalian. Mga totoong kwento ng lagim ni Kabano. Magandang gabi sa inyong lahat. Binabati ko ang lahat ng mga kasangga ni Kabanong. Meron ako mga pa-shoutout mamaya, kaya samahan niyo ako hanggang dulo. Napaka-espesyal ng kwentong ito dahil bukod sa ito ang kauna-unahang aklat sa Aklat ng Lagim, ito rin ay personal kong kwento. Isang nakakatakot na karanasan ng pamilya ko sa tinirhan naming bahay noon sa Gatchalian, sa may Las Piñas City. Pagkakatanda ko, taong 2004, bago kami napilitang tumira sa sinasabi kong bahay sa Gatchalian, nakatira muna kami sa Green Valley o mas kilala sa tawag na Petchayan. Sa may Las Piñas rin ito. Mura lang ang renta namin doon. Pero dahil sa noong mga panahon na yon ay sumadsad ang buhay namin, wala akong masyado mga project noon. Nasa trabaho ko bilang isang voice dubber. No dubbing, no project, no pay rin ako. Kaya dahil dito, hindi ako nakabayad ng upa ng tinitirhan naming bahay sa Petchayan na naging dahilan para kami paalisin dito. Naganap kagad kami ng bahay na malilipatan at mabuti na lang ay nakausap namin si Tita Emmy na siyang tiyahin ng aking asawa. Hoy Noel, kung wala kayong matirahan, dun muna kayo tumira sa bahay ko sa Gatchalian, dun sa may Las Piñas. Medyo luma na yun ha, huwag kayong maarte. Kung wala na kayong matitirahan, dun na kayo. Sige po tita, salamat po. Titingnan po kagad namin ito. O sige, puntahan nyo ako uli bukas ng umaga. Samahan ko kayo dun. Huwag kayong malilate ha. Negosyante si Tita Emmy. Mga nasa 50 na siya. Pero Jeprox pa rin pumorma. Pabagets-bagets pa. Lahat ng negosyo ay pinapasok nito, basta marangal at mapagkakakitaan. Inoffer niya sa amin yung bahay niya sa Gatchalian. Wala na raw nakatira roon. Umalis na sila roon dahil na-embargo na raw ito ng bangko. Pero hindi pa naman daw ito kinukuha, kaya habang wala pa namang aksyon ng bangko para sa bahay, tirhan daw muna namin ito. Maaring umabot pa ng taon bago ito tuluyang bawiin ng bangko. O hanggat may makabili na rito. Agad namin pinuntahan yung nasabing bahay. Kailangan na kasi kaming makaalis sa bahay sa Petchayan dahil may lilipat na raw sa bahay. Kamag-anak daw ng may-ari. Binigyan lang kami ng 1 linggo para makahanap ng malilipatan at 2 araw na lang ang natitira nung nakausap namin si Tita Emmy. Kaya di na kami nagsayang ng oras pa. Pinuntahan na namin yung bahay sa Gatchalian. Pagbaba pa lang namin sa tricycle, kasama ko yung asawa ko at si Tita Emmy. Bumungad kagad sa amin ang harapan ng isang lumang bahay. Bungalow ito. May garahe sa labas para sa isang kotse. Medyo nabubulok na yung gate at nilulumot na ang mga pader. Sira-sira na ang jalousie ng mga bintana. Kaya sa labas pa lang, masisilip mo na yung madilim na loob ng bahay. Mga hapon na kaming nakarating doon. Malapit na mag-alas 6. Papadilim na. Naunang pumasok ng gate si Tita Emmy. Para kaming nagtitripping ng house for sale at si Tita Emmy ang agent na nagtutur sa amin sa bahay. Pagpasok namin sa garahe, may mga lumang gulong na nakatambak sa bandang kanan ng garahe. Dating may nakaparadang FX taxi nila at doon ginagawa pag may mga sira. Katabi nito yung lababo. Pinalagyan daw ni Tita Emmy ng lababo rito dahil nagkakarinderya rin daw siya noon sa garahe para sa mga driver ng mga taxi.
na gumagarahe rin sa talyer sa tapat ng bahay nila. Nandun pa sa garahe yung isang lamesa at mga upuan para sa karinderya. Ikinwento ni Tita Emmy na noong nandun daw sila, nakikipagtong-its daw siya sa mga driver na tumatambay doon sa lamesang yun. Nang pumasok kami sa loob ng bahay, sa pintuan pa lang, nagtaasa na kaagad ang balahibo ko. Parang may malamig na hangin na sumalubong sa amin galing sa loob ng bahay. Medyo madilim na ng mga sandaling yun. Pasado 6:00 na. Nakita kong malawak ang bahay. Malawak ang sala hanggang sa kusina. Makikita ang 2 kwarto na magkatabi sa bandang kaliwa. Yung isang kwarto ay mas malaki sa isa. Pagpasok namin sa unang kwarto, biglang may tumalon sa harapan namin. Napakalaking daga. Halos kasing laki na ng pusa sa laki. Napasigaw si Tita Emmy at ang asawa ko sa takot. Ay, visit kang daga ka! Hayop ka talaga! Tingnan mo itong ginawa mo sa kwarto ko! Binutas-butas mo na! Pati kisame ko! Winakwak mo na! Napakalaki na nga ng butas sa kisame, na halos kakasya na ang isang maliit na bata sa laki. Pagpunta naman namin sa kabilang kwarto, mas malaki ito kumpara sa naunang kwarto. Pero wala na itong pintuan at may malaking butas ang bintana dahil sa pinaglagyan ng window type na aircon. Pero habang tinitingnan ko ang loob ng kwarto, di ko maiwasang tumindig ang aking mga balahibo. Pakiramdam ko nagtaasan lahat ng buhok ko sa ulo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro mukha lang itong nakakatakot dahil sa luma na ito sa tagal ng walang nakatira rito. Pero ewan ko ba, pagpasok talaga namin sa kwarto, para bang may mga mata na nakatingin sa amin. At dinala kami ni Tita Emmy sa CR na katabi ng pangalawang kwarto. Wala rin itong pinto. Malaki ito. Imbis na shower curtain ang nakaharang sa paliguan, may harang na pader dito. May space lang para makapasok ang tao sa loob para mag-shower. Marumi rin ang CR at puro lumot ito. Napakarami ng agyo sa kisame at halos maitim na ang mga pader nito sa dumi. Di maalis ang kilabot na nararamdaman ko. Kahit dito sa CR na ito, nagtatayuan pa rin ang mga balahibo ko. At ang katabi naman ng malaking CR na ito ay may maliit na CR pa uli na ginawang tambakan. Ito naman ay may pintuan, ngunit may malaking uwang sa ibabaw ng pintuan. Nung tiningnan ko ang uwang na ito, para na namang may nakasilip na mata sa uwang ng pintuang yun. Nakaramdam na ako ng takot. Hindi ako masyado matatakotin, pero noon ko lang naramdaman ang takot ng mga oras na yon habang iniikot namin ang loob ng bahay sa Gatchalian. Ang katapat ng maliit na CR na yon ay ang kusina, at sa likod ng kusina ay ang dirty kitchen na may umaalingasaw na amoy ng pinagsama-samang tae ng daga at namatay na daga na napakabaho ng amoy. Pasintabi lang po kung kayo ay kumakain sa mga oras na ito. O, linisin nyo na lang tong bahay pag nandito na kayo. Siyempre, sa tagal na hindi natirahan to, magiging madumi at mabaho na dito. At wag na kayong maarte ha, dahil libre lang naman kayong titira dito. Lipatan nyo na bago magbago isip ko. Mataray ngunit pabirong sabi ni Tita Emmy. Kaya di na kami nagsayang pa ng oras. Dahil sa nakapag-impake na rin kami ng mga gamit namin, kinabukasan ay lumipat kaagad kami. At nang nasa bahay na kami sa Gatchalian, sinimulan na namin itong linisin. Doon nagsama-sama yung 5 anak ko sa kwartong malaki. Kami ng wife ko sa una at mas maliit na kwarto. Bumili ako ng mga panglinis at kandila dahil wala ngang ilaw yung bahay. Naputulan na ito ng kuryente. Putol din pati tubig. Bumili ako doon sa maliit na tindahan na malapit sa amin. May batang tindera rito. Mga 18 anyos lang siguro ito. Pero parang mailap sa tao. Lumabas yung matandang lalaki na may-ari ng tindahan. Iho, kayo ba yung titira dyan sa lumang bahay na yan? Oho tay.
Bakit ho? Kami ho yung pinatira ni Tita Emmy pansamantala dyan. Tsahin ho ng misis ko yung may-ari niyan. Sagot ko naman sa matanda. Medyo kinabahan ako sa tanong niya. Mag-iingat kayo sa bahay na yan. Lahat ng tumira dyan ay minalas. At may nangyaring hindi maganda sa kanilang pamilya. Nagulat ako sa sinabi ng matanda. Pero maaaring totoo ang sinabi niya. Una, dahil sa matagal na siyang nakatira sa lugar na yon. At pangalawa, doon na rin sa mga nararamdaman ko pag nasa loob ako ng bahay na yon. Hindi na namin natapos linisin ang buong bahay kasi gabi na. At hindi ko na rin nilinis yung dirty kitchen dahil napakabaho nito. Siguro sa ibang araw na lang kung may makakasama ako. Unang gabi namin sa bahay sa Gatchalian. Nakakain na kami at lahat ay nasa kanya-kanya ng mga kwarto. Sinilip ko muna yung mga anak ko sa kwarto nila. Pero nung pagpasok ko sa kwarto, sumalubong na naman sa akin ang malamig na hangin. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa bukas ang bintana nila at may malaking butas ito dahil sa pinanggalingan ng aircon. Basta. May kakaiba talaga akong nararamdaman sa kwartong yon. Nung nakahiga na kami, di ako makatulog. Di mawala sa isipan ko yung sinabi ng matanda sa tindahan. Mag-iingat kayo sa bahay na yan. Lahat ng tumira dyan ay minalas. At may nangyaring hindi maganda sa kanilang pamilya. Natakot ako sa sinabi ng matanda. Baka kung anong mangyari sa pamilya ko sa bahay na ito. Pero wala naman akong magagawa sa mga panahong yon dahil walang-wala rin kaming halos pera para pang-advance deposit sa lilibatang bahay. Kaya kahit ganun ang kalagayan ng bahay ni Tita Emmy, no choice talaga kami, kundi tumira sa bahay na yon na masasabi kong parang isang haunted house. Pero ano kaya yung sinasabi ng matanda? Ano yung masamang pwedeng mangyari sa amin sa bahay na yon? Nang bigla na lang, nagulat ako. Sabay balikwas ako. Galing sa kusina ang ingay. Agad akong pumunta sa kwarto ng mga anak ko para sabihan sila. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Dumiretso ako sa kusina. Nagkalat ang mga kardero sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang flashlight. Tinuto ko ito sa bintana papunta sa dirty kitchen. Wala namang tao rito. At imposibleng may makapasok mula roon. Dahil may grills naman ang itaas ng dirty kitchen. At habang nakatingin ako sa dirty kitchen, sa gilid ng aking mga mata, parang nakita ko may nakasilip sa uwang ng pintuan. Agad ko itong tinutukan ng flashlight. Pero biglang nawala yung matang nakasilip nang matutukan ko ito ng flashlight. Tiningnan ko ang paligid. Wala namang ibang tao na nakapasok sa bahay. Kaya isa-isa kong niligpit ang nagkalat na kaldero at iniligay ko ito sa loob ng cabinet. Baka nga kako, mga malalaking daga lang ang may gawa nito. Kinabukasan, tinawagan namin si Tita Emmy tungkol dun sa sinabi sa amin ng matanda. Hindi talaga ako halos nakatulog ng gabing yun, kakaisip dahil dito. At habang kausap ko si Tita Emmy sa phone, maririnig mo sa kanyang boses ang pag-aalala. Alam mo, Noel, Ganun banggitin ni Tita Emmy ang pangalan ko. ayoko rin namang i-offer ang bahay na yan sa inyo. Dahil nga doon. Pero dahil nagigipit nga kayo at wala na kayong matirahan, kaya ko kayo pinatira dyan para makatulong ako sa inyo na may matirahan kayo. Pero hindi ko sinabi sa inyo yung sinabi ng matanda dahil ayaw kong mag-alala pa kayo. Pero alam mo, Noel, di ba may maliit na lamesa dyan sa garahe nyo at may lababo sa likod nito. Habang naguhugas ng plato yung katulong ko sa karinderya, bigla na lang niya akong tinawag.
Tulungan niyo ako, ate. At nung tinignan namin yung braso niya, kitang-kita namin na unti-unti itong nahihiwa, na parang may blade na hinihiwa sa braso niya. Kitang-kita ko na ngumanganga ang balat niya at unti-unting lumalabas yung dugo sa mga sugat nito. Nangilabot kami sa nakita namin at marami pang sunod-sunod na nangyayaring kababalaghaan sa bahay na yan na ayaw ko nang ikwento sa iyo. Unti-unting lumulubog ang mga negosyo namin. Kaya di na namin nabayaran ang monthly amortization sa bahay na yan. Kaya na-embargo ng bangko. Mag-ingat na lang kayo dyan. Magdasal na lang kayo. At mag-ipon ka agad ng pera para makahanap agad kayo ng malilipatang bahay. Sabi ko sa inyo, pansamantala lang yan. Tulong ko sa inyo habang naghahanap kayo. Pero huwag na kayong magtagal dyan, ha. Mas mabuting makalipat kayo as soon na makaipon kayo. Yun ang maipapayo ko sa inyo. Mag-ingat at magdasal. Yun ang unang bili ni Tita Emmy sa amin. At mag-ipon para makalipat kaagad. At yun talaga ang gagawin namin. Dahil pakiramdam ko, may hindi talaga magandang mangyayari sa pamilya ko pag nagtagal kami rito. Nung mga panahong yun, ang misis ko lang ang may regular na trabaho. Nagtatrabaho siya sa Dalisay Restaurant bilang manager ng restaurant sa Pasig. At siya rin ang kinuhang manager sa isang kantin sa isang malaking kumpanya. Kliyente ito ng amo niyang Chinese. Siya rin ang nagmamanage pag may mga catering services ang restaurant. Halos late na siyang umuuwi pag may catering ang restaurant. Isa yun sa dahilan ng pag-aaway namin. Ewan ko ba, hindi naman ako dating siloso. Pero simula nang lumipat kami sa bahay sa Gatchalian, parang hindi matahimik ang utak ko at kung ano-ano ang aking iniisip. Para akong naging mistulang praning. Isang araw, nawala ang misis ko at nasa trabaho siya. At ang mga bata ay pumasok sa eskwela. Binisita ko ng mga kaibigan ko at nagyayang mag-inuman daw kami doon sa bahay. Dahil wala naman akong ginagawa at tambay lang ako, nakipag-inuman na lang ako sa mga barkada ko. Inabot na sila ng 11:00 ng gabi. Wala na rin ang misis ko. Nagsabi siya na may catering na naman sila nung araw na yon at malilate siya ng uwi. Halos lasing na kaming lahat. 3 yung barkada kong pumunta sa bahay. Isa doon si Rani. Malaking lalaki pero napakamatatakotin sa multo. Ayaw nga sana niyang pumasok sa loob ng bahay namin para makipag-inuman. Dahil talaga namang nakakatakot ang itsura ng bahay namin. At habang nagiinuman kami sa loob ng bahay, yung dining table namin ay halos tapat ng malaking CR. Naihi si Rani at nagtanong sa akin, Pre, saan ba yung CR nyo? Di ko na mapigilan yung ihi ko eh. Ayoko sana mag-CR dahil nakakatakot tong bahay mo. Pare, dyan lang sa likod mo yung CR namin. Wala nga lang pinto ah. Kung gusto mo, dun sa dulo. Di na uy. Dito na lang ako sa malapit. Mamaya may magpakita pa sa akin dun. Baka patayin ko siya kahit patay na siya. Talagang siraan niyo. Nagtawanan kaming lahat. Komedyante kasi ng grupo si Rani. Pero maya-maya, humahango siya palabas ng CR. Halos di pa niya nasasara ang zipper ng pantalon niya at nabasa na rin ito ng ihi. Pare, uwi na kami. Hayop na CR nyo. May nagsasalitang babae. Ha? Anong nagsasalita? Wala naman ibang tao dito, pre. Tayo lang. Wala pa nga si Mrs. eh. May catering sila ngayon. Bakit? Ano bang sabi sa'yo? Naku pare, una, sinisitsitan ako. Sabi sa akin, Hoy! Bawal kayo dyan.
Ay nako pare, alis na kami. Baka di ko kayanin. Atakihin ako sa puso. Aalis na kami. At dali-daling umalis ng bahay yung mga barkada ko. Naiwan ako sa bahay na nag-iisip. Natatawa ako sa nangyari pero may halong takot. Lalo na pag tumitingin ako sa CR. Sino yung boses na yun? Sino yung kumausap kay Rani? Mga tanong na hindi na naman nagpatulog sa akin ang gabing yun. Kinabukasan, nung bumili ako sa tindahan, yung matandang lalaki ang nagbabantay. Naglakas na ako ng loob na kausapin siya. Tay, mawalang galang na po. Tungkol po sa sinabi niyo sa akin noon, nag-aalala po talaga ako sa maaaring mangyaring hindi maganda sa pamilya ko. Mag-iisang buwan na kami sa bahay na yan, pero napakaraming nangyayaring kakaiba sa loob ng bahay na mahirap ipaliwanag. Tay, ano po ba talaga ang totoong kwento sa bahay na yan? Iho, hindi sa tinatakot kita. Matagal kong nasubaybayan yung bahay na yan. Nakita ko kung sino ang tumira sa bahay na yan at hindi rin tumagal. Alam mo ba kung bakit? Bakit, Tay? Ano po bang nangyari sa bahay na yan? Sabihin niyo sa akin, Tay. Ano ang nangyari sa bahay na yan? Ano nga kaya ang nangyari sa bahay sa Gatchalian? Bakit may mga nagaganap sa loob ng bahay na hindi maipaliwanag? Mga kaibigan, mga kasangga, patuloy nating subaybayan ang kwento ng haunted house sa Gatchalian sa susunod na kabanata. Bilang pasasalamat sa nanood ng unang video teaser ko, shout out muna tayo. Shout out kay Just Mine, Hilakbot Team, Guapito, Dogecoin, Zed Hunt, Elise Quinzel, Ang Pinuno, Rebecca Jana de la Cruz, at kay Takoyami, Monica Nochelle Urbano. Mga nagsiganap: Noel Urbano bilang Ka Banong as narrator, Apple Monteflor bilang maid at boses sa CR, Emmy Paulino bilang Tita Emmy, at ang sumulat ng istoryang ito ay si Noel Urbano. Kung nagustuhan nyo ang kwento kong ito, kung maaari ay mag-like kayo at mag-iwan kayo ng komento sa comment box. Napakalaking tulong na ito sa aking channel at para mai-shoutout ko na rin kayo sa susunod na video. At para maging kaibigan at maging kasangga kayo ni Ka Banong, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-click ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para ma-notify kayo kaagad sa mga susunod na video na i-upload ko. Lalo na itong susunod na kabanata ng haunted house sa Gatchalian. Kung maaari ay i-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muling pagsasalaysay sa susunod na video, dito lang sa Aklat ng Lagim ni Ka Banong.